Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng nanay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Isabel. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Isabel at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyagan. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyagan. Samantala'y nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dampanang sulugan ng kamanyagan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at maraming magaganap sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa inyo. At ngayon, mabibigay ka hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling tipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na si Zacarias. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Pakisabi po sa katabi nyo, pagpalain ka nawa ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ang ating mga pagbasa ngayong ika-4 na araw ng Misa de Aguinaldo ay pagpapaalala na ang Diyos ay mapagpala. Bagamat palagi nating naririnig ang mga kataganyan na ang Diyos ay mapagpala, pero kung minsan nakakalimutan natin, kung minsan nagdududa tayo sa Diyos na tunay ng mapagpala. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo, pinapa-remind sa atin, pinapaalala sa atin, sa simula't simula pa, noon pa bago pa dumating ang manunubos, mapagpala na ang Diyos. Narinig natin ang kwento ng mag-asawang si Manoah. Ang asawa niya ay buo, hindi sila mag-aanak. Sa kabila nito, pinagpala sila ng Diyos ng isang anak na lalaki na si Samson. Dahil mapagpala ang Diyos. At ang kwentong yan ay paulit-ulit na binabalikan ng mga Hudyo. Bahagi ng kanilang kasaysayan, bahagi ng kanilang pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ni Zacarias at ang asawa niyang si Elizabeth. Si Elizabeth, Lana, at Bao. Habang si Zacarias ay nag-aalay doon sa templo, nagsusunod ng kamanyag, nagpakita ang anghel ng Diyos sa kanya at may mabuting balita. Ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang matagal ng mitihid, ang kanyang matagal ng dinarasan, at iyan ang biyaya ng isang anak. Bagamat nandoon na sa kamalayan nitong paring si Zacarias na mapapagpala ang Diyos, na pinatunayan ng Diyos ang kanyang katangian bilang mapagpalang Diyos, dumating pa rin sa punto si Zacarias na nagdududa sa mensaheng pagpapala ng Diyos sa kanya at kay Elizabeth. Noong iyayag ng anghel kung anong mangyayari sa kanyang asawang si Elizabeth, ang nais ni Zacarias ay makatiyak na ito ay mangyayari. Paano po ako makatitiyak na mangyayari ito? Paano po ako makakasiguro na ganito nga ang Diyos na sinasamba ko? Paano ako 100% na makukumbinsi na mangyayari? Bakit ganon ang attitude ni Zacarias? Isang taong kinalulugan ng Diyos, isang taong nag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa Diyos. Marahil sa haba ng panahon, napagod na si Zacarias. Marahil napagod na siya sa paghihintay sa tugon ng Diyos sa kanyang mitihid at sa kanyang dasal. At dumating siya sa puntong parang nawalan na ng gana, parang nawalan na ng pag-asa, parang ayaw na niyang umasa, kahit alam niya sa kanyang puso at isipan na ang Diyos na makapangyarihan ay Diyos na mapagpala. At dahil dyan, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Siya ay parang tayo ngayon. Napipi. Diba? Napipi at nabingi. Hindi nakapagsalita. Parusa ba ito ng Diyos sa kanya? Hindi. Ito'y pagkakataong
binibigay kay Zacarias upang sa ganon, mahanda niya ng lubusan ng kanyang sarili sa dakilang biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. Ikalawa, nais ng Diyos na palalimin ang kanyang pananampalataya na hindi lamang nakabase sa nakasulat at nababasa niya, kundi malalim na pagninilay na naka-angkla sa realidad ng buhay ng bayan ng Israel at sa laging ipinapakita ng Diyos na pagpapala sa kanyang bayan. Ang siyam na buwan na pananahimik ay paghahanda sa kanya. Dahil kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Ang dinadasal niya, ang minimiti niya ay isang anak. Isang ordinaryong anak. Pero ang ipagkakaloob sa kanya ng Diyos ay hindi ordinaryong anak. Ang ipagkakaloob sa kanya ng Diyos ay ang taong maghahanda sa daraanan ng Mesiyas. Nagduda si Zacarias dahil napagtanto niya mukhang hindi siya handa sa pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, kung minsan tayo'y napapagod din, kung minsan tayo'y nagdarasal, inaalay natin sa Diyos ang mithiin natin sa buhay, sa ating pamilya, sa ating sambayanan. Kung minsan dumarating din tayo sa punto katulad ni Zacarias, napapagod, ayaw na umasa, nawawalan ng pag-asa, mas ninanais na kalimutan ng Diyos ay mapagpala, bagamat palagi at madalas na pinapakita ng Diyos ang kanyang katangihang mapagpala. Nakakapagod. Mas madali ang sumuko. Mas madali ang lumayo. Pero kung gusto nating pagpalain ng Diyos, isang bagay ang mahalaga: ang tiwala sa Diyos. Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay taong pinagpapala ng Diyos. Nais niyo po bang pagpalain ng Diyos? Mahina ang inyong sagot. Mukhang nagdududa pa rin kayo. Nais niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Yes po. Oo. Oo. Nais kong pagpalain ng Diyos. Bagamat kung minsan parang imposible, pero patuloy akong magtitiwala sa Diyos na ito. Dahil ang Diyos na ito, noon at noon pa man, pinatunayan na niya na siya ay Diyos na mapagpala. Kaya ang sanggol na isisilang ni Elizabeth, ang anak ni Zacarias, ay paalala sa lahat na mapagpala ang Diyos. Ikalawang puntong nais ipaalala sa atin. Tuwing tayo'y humihingi ng pagpapala sa Diyos, lagi nating tandaan, pag binigay ng Diyos ang pagpapalang ito, hindi lang tayo ang gustong pagpalain ng Diyos. Ang pagpapalang anak na binigay kay Manoah, hindi lamang para sa kanya at para sa kanyang asawa. Ito rin ang dasal ng bayan ng Diyos na ginigipin. Itong si Samson na magiging daan upang ipagtanggol ang bayan ng Diyos.
ang sanggol na isisilang ni Elizabeth, hindi lamang tugon at pagpapala para kay Zacarias at kay Elizabeth. Tugon ito ng Diyos sa bayan niyang matagal nang humihingi ng kaligtasan dahil si Juan ang maghahanda sa daraanan ng paninubos. Kaya mga kapatid, muling tanong, gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Handa ba kayong ibahagi ang pagpapalang ipagkakaloob sa inyo ng Diyos? Mas mahina yung pagbabahagi. Nakatanggap na ba kayo ng bonus? 13 month? Kaya pala mahina yung sagot niyo. Hindi naman ako manghihingi. Si Father Benji mamaya manghihingi. Mga kapatid, batid natin hindi madaling harapin ang mga hamon sa buhay. Pero ngayong ika-4 na araw ng Misa de Gallo, tayo'y pinapaalalahanan. Magtiwala tayo sa Diyos dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung gusto nating pagpalain, magtiwala tayo sa Diyos. Nawa palagi tayo pagpalain